mga sangkay, kalat na po ngayon yung balita na mayroon nga daw pong dalawa, no, na miyembro ng CCG or China Coast Guard, mga sangkay, ang na natigok sa nangyaring nakaraan, mga sangkay, na panghahabol nila sa ating barko. So kinarma sila, mga sangkay. Ngayon, ano ang plano kaya ng China? Anong kanilang magiging tugon dito laban sa Pilipinas? Sa totoo lang, mga sangkay, wala naman pong kinalaman dito ang ating bansa tungkol po doon sa biglaang pagbangga ng kanilang barko din sa kanilang kapwa barko, mga sangkay. Well, tingnan po natin. Yo, what's up, mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. So, ano to, mga sangkay, pandaigdigang balita ngayon na kung saan usap-usapan na po sa international kasi itong nangyari, mga sangkay, na pagbangga no ng barko ng China sa kapwa nito barko. Ang problema na ito, mga sangkay, may dalawang natigok sa part ng China. At syempre, mga sangkay, hindi po tayo natutuwa sa ganyang klaseng balita. Okay, baka yung iba dyan, sobrang saya kasi may nadali. Well, hindi po yun maganda, mga sangkay, pero nakakalungkot. Pero ang tanong kasi dyan, ano magiging response ng China? Peperasahin na ba tayo ng China? Iipitin na ba tayo ng China? Lulusubin na ba tayo ng China? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Guys, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Check nyo lamang po sa baba. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys, this is it. Ito kasi yung balita, mga sangkay. Headline po ito ngayon sa iba't ibang panig ng mga balitaan. Ayan ang nangyari. May dalawang napaulat na nasawi sa hanay ng China Coast Guard dahil sa banggaan sa Bajo de Masinloc kahapon. Pero tingin ng Philippine Coast Guard, hindi ito aaminin ng China. Okay. Pero balitang-balita na po yan. Bagamat hindi nila aminin, mga sangkay, balitang-balita na po yan sa iba't ibang mga pahayagan. Sa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nagsalpukan ang Navy at Coast Guard vessel ng China habang pinagtutulungan nilang habulin ang BRP suluan ng Pilipinas kahapon malapit sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sila... Yan, no? Pambihira. Ang tindi ng tama, talagang wasak, oh. Kung halimbawa na lang may mga tao dito na nakasakay, yari. Alam nyo na ang mangyayari dyan, mga sangkay. So, ang pagkakaalam ko, may dalawa daw po eh. Ewan ko kung yun na yun, yung dalawa na sabi pa nga po ng mga Filipino Coast Guard, gusto daw po nilang tulungan. Nagano pa nga sila eh. Tumawag pa po sila, mga sangkay, kung need ng help. Kaya nga lang, hindi daw po sila sinagot. Sila ang dapat sisihin sa tinawag nilang miscalculation ng Chinese vessels. Hindi ba dapat magalit si Xi Jinping sa kanila muna? Dahil sila naman yung nagbanggaan, di ba? Ayon kay Senator Ping Lacson, dalawa umano sa tauhan ng China Coast Guard ang nasawi. Ayan, no? Dalawa nga daw po, mga sangkay. Ayan, nakalagay dito. Reportedly like killed 2 CCG crew members. While we are proud of a skillful maneuver by our PCG captain, we also mourn the senseless loss of lives of the CCG personnel. Dahil sa banggaan, kinukumpirma pa yan ng PCG. I'm not even sure whether they're going to admit it, that there was a casualty. I don't think that they will also make a big issue out of it, considering na hindi rin naman tayo ang dahilan ng cause of death no. It's not of our own doing. Sa video, bago ang banggaan, makikita ang 4 na crew sa deck ng CCG vessel. Ayun. Pero hindi na nakita ang mga ito matapos ang banggaan. Ayun na po. So
Baka nga yun. Balikan natin. Ayan o. Eto sila. CG vessel pero hindi na nakita ang mga ito matapos ang banggaan. Yun. So- ang lakas ng ano ang lakas ng impact nun eh. Pambihira mga sangkay. So, sabi pa nga ng iba, kinarma daw po yung China. Pero nakakalungkot kasi umabot pa sa ganun yung kanilang ginagawa, no? At actually, mas malala pa po mga sangkay yung mga nangyari noon sa India. Sa border ng India kasi talagang nagkaanuhan yun. Nagkapersahan talaga yun. Kasi ang India, may pinag-aagawan din po yan silang teritoryo na pinangihimasukan din po ng China. Ngayon po, syempre po nga palagang India, number 4 yan na pinakamalakas sa sandatahan eh. So ngayon mga sangkay, ang nangyari, pumalagang India. So ang pagkakaalam ko, nagkaroon po ng putukan at that time. So ngayon mga sangkay, hindi pa nauulit after nun. So hindi natin alam kung ano ang susunod na hakbang dito ng China. Sila ba ay kakalma dahil sa mga nangyari o itutuloy-tuloy nila ang kanilang pamimwersa at mas lalala pa ang sitwasyon. Pwedeng ganun eh, mga sangkay. So, well, So that is the reason why the Philippine Coast Guard offered our assistance because we were assuming yun, nag-offer sila ng assistance kasi nga nakita nga po nila yung nangyari na talagang may mga nadali. na mayroong went overboard because of the impact. We saw that some of the Chinese Coast Guard vessels were also in the vicinity and they appeared to be searching for something or somebody, no? Tapos ang malala pa doon, 'di ba, pagkatapos po sumalpok. So sobrang ewan ko, may mga ano talaga, may mga saltik din po eh. Pagkatapos tumama doon sa kabilang barko ng CCG, yung PLA ship, humabol pa rin po mga sangkay sa ating barko. Pinabayaan po nila yung mga kasama nila. Di ba dapat tutulungan nila yon kasi grabe yung pagkawasak ng barko. Pero ang ginawa nila, pinabayaan nila mga sangkay. So talagang matindi po ang nangyari. Nasira ang flagpole ng BRP Suluan na bumalik din agad sa Maynila para mag-refuel. Nakatakdang pulungin ni Pangulong Bongbong Marcos ang AFP at PCG kasunod ng insidente. Para sa ilang senador, karma is real sa salpukan ng dalawang barko ng... Ayan o, nakita nyo na mga sangkay, tumatagilid na siya. Pero ang ginawa nitong barko ng iniwan lang po dyan. To sinabol tayo. Diba mga sangkay talagang, ewan ko ba itong mga Chinese na ito? China. Sabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, pagpapakita lang ito na kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, patunay ang insidente sa peligrong hinaharap ng Philippine Coast Guard sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Mismo lang. Buwelta naman ni Senator Risa Ontiveros. Sana raw matuto na ang Beijing sa nangyari. Ang Department of Foreign Affairs nababahala sa naging aksyon ng China. Nananatili raw ang Pilipinas sa pagsunod sa diplomasya. Kaninang umaga, pinarangalan ng Coast Guard ang mga crew ng BRP Suluan. Yan, sila pala yan. Nagbabalita mula sa... Well, ano kaya ang magiging hakbang dyan ng China, no? Kasi ano yan eh, malamang, sabi nga nila, hindi daw aaminin. Pero, what if gamitin nila yon na para pangbida ba? Para kunwari gawing masama ang imahe ng mga Pilipino. Pwede nilang gawin yon mga sangkay. Tapos, gawin nilang dahilan yan para mas lalong gipitin ang Pilipinas ng husto sa ating teritoryo. Diba, mga sangkay? Pwede, mangyari yun. O di kaya, maglabas na sila ng kanilang mga sandatahan. Ikalat na nila dyan sa West Philippine Sea. Dahil sa nangyari. Pero, kitang-kita naman sa video mga sangkay na hindi naman po, wala naman pong kinalaman ng Pilipinas talaga doon. Inahabol nga po nila. Ang problema kasi, itong Navy ship ng China, bigla pong biglang liko. So, ang nangyari, imbes na maharang niya mga sangkay, kasi ang ginagawa daw po nila, hinaharangan, sinusubukan nilang harangan yung talagang natin, barko. Yung problema, nung time na haharangan na sana nila, sumalpok doon sa
barko ng China. Ngayon, mga sangkay, nakakarama sila. Pero hindi pa rin po nakakatuwa na may mga, syempre may mga pumapanaw dahil po dito sa mga gitgitan dyan sa West Philippine Sea. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.